Ang Magnolia at Ginebra ngayon ay pareho medyo nahihirapan sa pag-umpisa nitong PBA Governors Cup. Pareho sila ng record at itong Magnolia natalo of course dito sa Meralco Bulls at sa TNT Tropang Giga, at ito namang Ginebra ginulat ng Blackwater Bossing at may talo na sila mula dito sa ROS. So mukhang pareho silang gagawa ng trade ngayon at malamang dito sa Terra Firma at sa Northport Batangas sila ulit kukuha ng player. Sa panig ng Magnolia, mukhang ang interesado silang kunin mula dito sa Terra Firma Jeep ay itong si Cade Flores, pandagdag na big man sa kanilang lineup, or di kaya naman baka itong si Evan Nel para magkaroon sila ng additional support pa dito sa backcourt, at baka i-trade na nila itong si Jed Mendoza. Ibig sabihin merong mga pagbabago na pwedeng maganap, at ang Magnolia ayon dito sa report ay pinag-iisipan din na baka palitan na yung kanilang import na si Glenn Robinson III. Dahil kung titignan ninyo, mukhang okay naman yung mga numbers ni Glenn Robinson, pero parang hindi siya yung tipo ng import na kayang mag-take over sa isang game. At mukhang yan ang kinakailangan ngayon ng Magnolia Chicken Templados. Itong Blackwater Bossing, nakita natin nangyari nung pinalitan nila si Ricky Ledo. Itong si George King, tinalo ang Barangay Ginebra. Ang ganda ng kanyang performance, double-double agad. At alam din natin na yung ibang mga teams, ganyan ang balak gawin ngayon, mag-upgrade ng import para sila ay makaabante. At mukhang itong Magnolia, baka hindi sasapat itong si Glenn Robinson. At yan ang dahilan kung kukuha sila ng panibago. Dahil dito, masasabi natin talaga na itong Magnolia Chicken Templados, kahit na nag-i-struggle sila ngayon, ay pwede pa rin sila na magkaroon ng mas magandang tsansa para manalo. Dahil obvious naman na itong Magnolia ay malakas yung lineup, kinakailangan lamang ng medyo mahaba-habang pasensya para ito ay mag-build up at mag-gel na talaga. Kaya abangan natin. Mas nakatutulong nga ba dito sa PBA itong paglalaro ng araw-araw? Marami nagsasabi na mas maganda ngayon ang PBA dahil everyday yung mga games nila, at meron nga mga nagsasabi na itong 4 point shot parang naging mas interesting na yung laro. Hindi pa natin nasasabi kung ito'y novelty lamang talaga, pero so far maganda naman ang sitwasyon. Hindi naman nadadagdagan yung mga fans na nanonood sa live venue, pero pagdating dito sa online views medyo okay, at yung mga discussion parang tumataas at marami nag-i-enjoy dito sa mga laro. Kaya siguro mas maganda nga kung maging araw-araw ang mga games dito sa PBA dahil parang mas nag-i-enjoy yung mga fans. Ngayon, kung every other day yan, depende kung ibabalik ng PBA doon sa kanilang regular schedule. As it is, ito ngayong PBA ay may problema pa rin pagdating sa live attendance. Alam naman natin yan. Kung panonood kayo, makikita ninyo kahit Barangay Ginebra, hindi napupuno yung crowd. Maski yung laban ng San Miguel Ginebra, hindi na katulad noong dati. Pero kung magkakaroon ng mas interesting na mga games ang PBA, sigurado na mag-a-attend pa rin yung mga fans. At yan ngayon ang importante dito sa liga. Dahil kapag mas marami silang nakuhang mga fans na manonood, syempre mas interesting yan. Of course, meron na ngayon kasi karamihan ng fans na nanonood online. Pero ito rin ay kinakailangan i-improve ng PBA dahil alam natin, ang hirap manood ng PBA dahil karat-karat yung mga channels. Sabi nga nung iba, dapat gawin ng libre yan. Dapat may live stream yung website ng PBA, pero hanggang ngayon ay wala pa. At ito ang dahilan kung ba't marami naniniwala na nagsasuffer talaga sa views itong liga. Ibig sabihin, kinakailangan talaga nila na mag-update pagdating sa ganitong mga bagay. At ito ngayon ang aabangan natin kung itutuloy ng PBA. Ibig sabihin, kahit kinakailangan ng PBA maging modern ang kanilang outlook dito sa pag-host ng mga games nila para yung mga fans naman talaga ay mag-enjoy at talagang dumami yung nanonood ngayon. At yan ang importante na dapat gawin ng PBA.